Dahil nga sa hindi pagpapalaro ng Golden State Warriors kay Jonathan Kuminga sa nakalipas na laban, malinaw na plano talaga ng front office i-trade na ito bago ang deadline sa February. Ayon sa binulgar ng isang insider, nagkasundo na nga ang kampo ni Kuminga at ang front office ng Golden State na ipapamigay nila siya sa ibang kupunan na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na mapa-improve at maipakita ang kanyang tunay na laro. Hinihintay na lang naman ang Golden State na payagin sila ng NBA na ma-trade si Kuminga sa January 15. Bale, plano nga itong gamitin bilang main asset upang makakuha ng legit na scoring at defensive big man na siyang magiging solusyon sa kanilang problema sa front court. Alam naman nga ninyo, hindi rin naman nila masyadong maasahan si Al Horford at maging si Draymond Green na ilang beses nang ang natatanggal sa laro. Bukod dyan, hindi na rin naman nila ito nagagamit ng maayos, kaya kailangan talaga nilang makakuha ng bagong sentro. Samantala, hindi nga po mga idol kagaya ng unang game ng Los Angeles Lakers noong nakaraan laban sa Memphis Grizzlies, masyado nga silang nahirapan sa umpisa ng kanilang rematch sa pag-struggle ng halos lahat ng mga players lalo sa shooting. Maging si Luka Doncic at si LeBron James hirap rin naman sa scoring na rason bakit maaga silang natambakan ng Memphis sa umpisa ng laban. Sinamantala nga ito ng Grizzlies na pinangunahan ni Jack Landale. Ngunit kahit anong gawin ng Lakers, hirap pa rin silang makahabol. Pero pagdating ng second half, especially sa last quarter, bigla nga pong nagbago ang storya ng laban nang magsimulang mag-init ang shooting at laro ni LeBron at Luka at maging ni Jake LaRavia na siyang nag-step up muli. Gamit ang kanilang in-game adjustment sa depensa, nagawa nilang ma-shutdown at mapabagal ang scoring ng Memphis na rason bakit nagawa nila ditong makapag-comeback at manalo sa kabila ng napakalamihan nilang simula ng kanilang laban. As of now, balik na sa top 4 ang Los Angeles Lakers, which is magandang simula para sa kanilang season ngayon.